is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking homilya o pagnilay-nilay ngayon sa umagang ito, tatawagin ko ito na sugatan. Siguro magtatanong tayo, bakit man Father, ano man yang salitang iyan, ano mang katagang iyang sugatan, ano mang mapupulot natin dyan. Sa katagang sugatan, may pwede nating gagawin itong tatlong salita. Una, of course, yung salitang sugatan. Pagtitingnan din po natin, yung root word ng sugatan ay nandoon yung salitang ugat. Ugat. Pag sabihin kasi ng ugat natin, sa mga punong kahoy, nandiyan yung mga ugat na talaga yung pinaka-root niya, nagbigay sa kanya ng lakas, nagsumisip-sip, nagpapatibay. Hindi man siya nakikita, ngunit nandoon yung ugat na hindi mabubuhay ang isang puno o mga halaman pag wala itong ugat, pag hindi ito nakakaugat. At sa pangatlong kataga dito o salita dito na mamubuo natin sa salitang sugatan ay nandoon yung sugat. Didn't see inside of me, I'm hiding all the peace. They don't know that I come running home when I... Naalala ko po yung isang kwento. Kwento na ito ay naranasan sa aking kaibigan nung mga bata pa kami. At habang kami ay naglalaro, bigla na lang siyang nasasaktan. Tumatakbo siya, bigla na lang siyang tumitigil. At nung tinitingnan ko, yung paa niya ay nasugatan pala. At yung maliit na debris or yung maliit na kahoy na matulis, pumasok sa kanyang paa. Talagang pasok na pasok. At matibay yung batang iyon. At sabi ng papa niya, nung nalalaman ng papa, dadalhin kita doon sa klinik. At doon sa klinik, palinisan natin yan, papagalingin natin yan, at dinala niya sa klinik sa barangay. At doon, ang nurse naman, hinuhugasan niya yung sugat, at pagkatapos silagyan ng betadine at pinaplastiran yung sugat. Ngayon pagkatapos, sabi ng papa, okay na yan. Ang bata din, sabi niya, okay na to papa. Talagang magaling na ako, pwede na akong maglaro. Ngunit kinabukasan, sa susunod na araw, pangalawang araw, hindi na siya makatayo. Namamaga yung paa. Akala niya yung umpisa, tamang-tama na yung nilalagyan, nilinisan, nilalagyan ng betadine at plaster. Okay na yon, akala niya. Ngunit, yun pala ay lumalala. Nilalagnat. Hindi na makakalakad. Talagang hindi mapapakali yung papa. Sabi ng papa, dadalhin kita sa malapit na hospital. At doon dinala. Sabi ng doktor, yung tinitingnan ng doktor, sabi niya, naku tutoy. Sabi niya sa isang bata, naku tutoy, titingnan mo, namamaga na itong paa mo. At sabi ng doktor, bubuksan natin ito. Sabi ng bata, naku, wag po. Ang sakit-sakit po yan pag bubuksan natin. At sabi ng doktor, wala tayong magawa dito, tutoy. Kung gusto mong gumaling, kailangan nating bubuksan natin itong sugat mo. At yung binuksan, talagang umiyak yung bata. At tinitingnan ng doktor kung ano ang laman sa sugat na ito, ay nandoon yung maliit na matulis na kahoy o debris na nandoon pa. Nagiging talagang lumalala na, nagbigay na ng toxic doon sa loob ng sa sugat. At dilinisan at nilalagyan ng gamot, talagang pinaplastiran,
At sabi na ngayon ng bata, wow, finally, Papa, nakakahinga na rin ako. Mga kapatid, ginagamit ko itong isang kwentong ito figuratively sa buhay natin. Alam natin na may mga sugat din po tayo. Alam natin sa paglalakbay natin, sa ating pakipagrelasyon, may mga nasisirang relasyon dahil sa hindi pag-intindihan. Pag minsan sa ating paglilingkod, may mga kapatid tayo na kahit sa anong paglilingkod natin, anong pagbabahagi natin, parang walang dating para sa kanila. Nakakarinig tayo ng mga pananalita pa na hindi maganda, nasusugatan tayo, nasasaktan tayo. Pag minsan, nandoon yung frustration din natin sa buhay, na kahit anong ginagawa natin, anong pagsikap natin, para bagang walang nangyayari. Para bagang lalong lumalala yung buhay natin. Nasasaktan tayo. Ayaw na nating mag-move on pa. Ayaw na nating gumalaw pa. Dahil yun nga, na-stuck tayo doon sa karanasang iyon. Pag minsan din, nandyan yung takot natin. Dahil sa takot natin, sa mga pangyayari sa buhay, ayaw nating harapin yung katotohanan. Ito ay figuratively mga sugat ng buhay. Pag nandito to sa atin, ang nangyayari, baga, kalamitan sa mga kapatid natin, nagtatago tayo. Dahil ayaw na nating maranasan yung mga sugat na yon. Ayaw na nating makikita yung mga sugat na yon. Gusto na lang natin, kagaya ng mga alagad sa Ebanghelyo natin ngayon, dahil sa takot nila, nagtatago na lang sila. Yung takot nila ay isang sugat. Sugat na nagpapadilim sa kanilang mga paningin. Nagpapadilim sa kanilang buhay. Titingnan natin yung ating Ebanghelyo. Dahil sinasabi doon, kinagabihan ng linggong iyon. Kinagabihan, napakasimbolik ito. Dahil palagi natin napapakinggan sa ating mga kapatid, pag nandyan sila sa panghamon sa buhay, sa pagod ng buhay, magsasabi, ano naman tong buhay na ito? Napakadilim naman. Wala na bang liwanag? Wala na bang umaga sa buhay ito? Ganito na lang ba? So, yung mga expression ng ating mga kapatid. At alam natin, yung mga alagad na nagtatago, madilim na madilim dahil gabing-gabing iyon. At hindi pa sapat ito, hindi lamang gabing-gabi, kundi yung kanilang tinitirahan na silid, nakapinig yung mga pintuan. Imagine, nakapinig yung mga pintuan. Gabing-gabi, wala tayong makikitang pag-asa. Hindi natin makikita yung labas dito, ang kagandahan ng labas dito. Pag minsan dahilan tayo sa loob o sa silid lamang tago, hindi natin alam na umaga na pala. Ano na pala? Sumisikat na pala ang araw. Hindi natin nakikita na nandyan pala nakapaligid ang napakagandang mga puno, buhay na mga puno, at hindi natin nakikita. Hindi natin naramdaman yung simoy ng hangin na nandiyan nakapaligid sa atin dahil nagtatago lang tayo. Kagaya nung isang bata, nakatago yung debris doon, yung isang maliit na matulis na kahoy na doon sa kanyang paa, nasupukit, naglalala o lumalala yung sugat dahil nakatago lamang. Pag minsan, akala natin, pag nagtatago tayo, pag tinatakasan natin yung mga hamon sa buhay, akala natin yun ang solusyon. Akala natin, safe na tayo doon. Yun pala ay lumalala. Naging toxic yung buhay natin dahil imagine nandun ka lang sa loob. Ngunit figuratively, hindi man talaga yung mga bintana o mga pintuan ng kapini doon, kundi yung mga puso ng mga alagad. Yung kanilang mga isipan ang nakapinin. Ganon din po sa atin, pag dinadaanan natin yung mga pagsubok sa buhay, pag minsan yung mga puso natin ay nakapinid, yung mga sarili natin, yung mga isipan natin, naging close-minded tayo. Kahit anong paliwanag ng mga kapatid natin na nagbibigay ng magandang payo sa atin, dahil nakapinid ang mga pintuan sa ating mga puso at isipan, ang ating pinaniniwalaan, yung sarili lang natin. Dahil yun nga, nakaklose lang tayo. Ngunit
Sa pagpasok ni Jesus ngayon sa gitna ng mga alagad na ito, anong sabi niya? Sumainyo ang kapayapaan. Para bagang sinasabi ni Jesus doon, sumainyo ang kapayapaan, titingnan niyo muna ang ugat kung bakit nagtatago kayo. Titingnan natin, huwag nating takasan, titingnan natin anong nangyayari sa akin. Dahil kung maging passive lang ako sa buhay ko, wala akong sugat. Kahit mayroon na, ngayon, nasasaktan kayo ng isang bata, akala niya okay na yon, ngunit lumalala pala dahil hindi natin tinitingnan na mayroon pa. Mayroon pang laman doon sa loob na naging toxic yon. Naging makamandag yon doon sa loob. Ikakamatay, ikakaputol ng paa dahil hindi man natin tinitingnan yung ugat. At sa pagsabi ni Jesus sa kanyang malagad, sumainyo ang kapayapaan. At siguro sa atin din po, sa ating buhay, sa pagkakataong ito, na pinagdiriwang natin ang Pentecostes, pagsabihin sa atin ni Jesus at ginigreet natin sa misa, sumainyo ang kapayapaan, maramdaman ba natin yung kapayapaan? Kung hindi man natin maramdaman yung kapayapaan ng ating mga puso, anong dahilan? Anong ugat dito? Anong ugat dito? Anong naging sanhi dito? Bakit hindi ako malaya? Manatili ba ako sa itong ganitong sitwasyon na lang? O ba kaya gagamitin ko isang salitang sugat, yung salubungin, harapin. Kagaya ni Jesus, siya man ay tinatakasan ng mga alagad, ngunit hinaharap niya. Hindi siya ang tumatakas ngayon. Hinaharap niya, naghanap siya ng initiative kung paano harapin yung mga alagad. Siya pa yung tinatakasan, siya pa yung humaharap. Anong pinapakita ni Jesus nung sinabi niyang sumainyo ang kapayapaan? Pagkatapos dito, pinakita niya ang mga sugat niya. Ang mga sugat ang kanyang tagiliran. Pinapaalam sa mga alagad, hindi lang po kayo ang sugatan. Ako din po ang sugatan. Sugatan din po ako. Titingnan ninyo aking mga sugat. Diba? So isang ebanghelyo natin, nung mga 3 linggo na yata nakalipas o 4 na linggo, nung nandoon si Tomas, sabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo Tomas, ang mga sugat ng sa aking makamay. Ipasok mo dito yung daliri mo sa aking mga sugat. Pinapakita yung mga sugat. Ngunit, ang ugat ng sugat ni Jesus ay ugat ng sugat ng pagmamahal. Nasusugatan man siya, ngunit ito ay sugat sa pagmamahal. Kagaya baga ng mga magulang natin, kagaya baga ng lilingkod sa ating simbahan o sa ating lipunan, kahit pa nasusugatan yan, dahil sugat ng pagmamahal yan, okay lang. Hindi bali na yon, dahil ito ay sugat ng pagmamahal sa mga magulang. Anong pagsakripisyo na ang dinadaanan ninyo, okay lang. Kahit na kayo nasusugatan, nasasaktan, okay lang dahil ito ay sugat ng pagmamahal. Ang problema kasi, kung sugat ng kasalanan, kung sugat ng takot, kung sugat ng pangamba, kung sugat ng frustration sa buhay, talaga tayo ay nanatiling nandoon sa harapan. Ngunit ang hamon kay Jesus dito, hinaharap niya, pinapakita niya. Hindi kaya ito din po sa atin? Tinitingnan natin yung mga sugat. Anong ugat dito sa mga sugat na ito? Harapin ko ito. Sasalubungin ko ito. Hindi ko ito tatakasan. Kailangan na makikita ko at ma-reconcile ko kung ano mang dahilan sa mga sugat na ito. At yun si Jesus. Hindi tumatalab, hindi matanggap itong Espiritu Santo sa mga alagad kung wala itong kapayapaan. Kung hindi natin makikita kung anong mga ugat ng ating mga sugat. Kung hindi natin i-confront, harapin kung anong mga sugat na mayroon tayo. Napakaganda po. At pagkatapos dito sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hinihingahan. Ano ba ang simbolo ng hinga? Ang hinga sa nakikita ko dito ay ang Espiritu Santong nag-ugnay sa atin at sa Diyos. Titingnan natin, balikan natin yung Book of Genesis. Di ba yung sa Book of Genesis, napakaganda yon. Kumuha ang Diyos ng isang putik at hinulma ng isang tao, walang buhay. Ngunit inihingahan ng Diyos. Sa paghinga ng Diyos, nagkakaroon ng buhay. Di ba? Napakaganda, walang buhay dahil hiningahan ng Diyos. Ang ugnayan dito,
Ang hinga ng Diyos ang nagdulot, nagbigay ng buhay. Ang Espiritu, sabi ng pangalawang pagbasa natin, ay nagbigay ng buhay. Itong mga alagad na ito nagtatago, walang kabuhay-buhay. Pag tayo nagtatago, walang kabuhay-buhay. Ngunit, again, kahit man walang kabuhay-buhay, kahit man nagtatago tayo, nandoon ang Diyos. Nandoon si Jesus. Hiningahan sila. Hinga ng Espiritu Santo. At dito, sa paghingang ito, nagkakaroon sila ng lakas. Lumabas sila sa kanilang kinaroonan. Yun ang pinamulat nila dahil yun nga, naging malaya na sila. Nakikita na nila anong dahilan sa kanilang mga sugat. Hinaharap na nila kung anong itong mga sugat na ito. Hindi kaya ito din pong panawagan sa atin. Ito din po ang hamon sa atin. Na kung tayo mga Kristiyano, tayo mga binyagan, kabahagi tayo ng ating simbahan, tinatanggap natin ang diwa ng Espiritu Santo. Ngayon, nawa makikita sa atin, dumadaloy sa atin itong Espiritu Santo para tayo naman ay makakahinga. Tayo naman ay magpapahinga doon sa ating mga kapatid. Di ba ng mga kapatid natin, sinasabi natin, pakinggan din po natin pag lumalapit sa atin, alam mo, ngayon lang ako nakahinga na nakausap kita. Alam mo, ikaw yung pahingaan ko sa buhay. Di ba napakasarap yun na mapakinggan natin at ating mga kapatid, ikaw ang pahingaan ko sa buhay. Dahil nakikita nila ang Diyos sa ating buhay. Nakikita nila ang Espiritu Santo na gumagalaw sa atin, gumagabay sa atin. Na sa isang awitin, napakaganda po itong awiting ito. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Na para bagang sinasabi ng awiting ito na sa buhay natin, hindi natin kayang mag-isa lang. Akala man natin na tayo ay mga warrior, tayo ay mga matibay. Akala man natin sa ating mga kapatid, kaya nyo yan. Ngunit sa bawat isa sa atin ay nandoon yung warrior is a child. Pag nasasaktan tayo, umiiyak tayo, yung kaloob-looban natin. Ngunit alamin natin na pag tayo umiiyak, kakapit tayo sa Ama. Kung warrior is a child, may Ama. Nakakapitan natin. Kakapit tayo sa Ama na patuloy ng pinakaloob ang Espiritu Santo na gagabay sa atin. At ito ang nagbigay ng buhay sa simbahan. Ito ang nagbigay sa bawat isa sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. That I come running home when I fall down. They don't